Good morning, magandang morning. Start na naman natin ang day sa isang panibagong journey. Pordanto po ang person pero kailangan gisingin sarili. Kailangan magising na maaga kasi may shooting. Dahil kailangan ko gisingin na ang aking sarili, kailangan kong magkape. For the init muna habang ginigising ang ating sarili. Yes. And yes, ako ready na ako and lalabas na ako ng subdivision. Nakasakay na ako ng jeep, may dadaanan muna ako dahil may inutos ang aking boss. Oh my god, nakalagpas ang jeep so kailangan ko tuloy maglakad papuntang GRS so for the lakad ng person. Nakarating na ako agad ng GRS and agad ako nag-fill up ng form then ready ang item na ipapadala. After ko magpa-GRS, agad ako sumakay ng green cab para pumunta sa place na aming pag-shootingan. Pagbaba ko ng cab, naglakad ako papunta sa place na kung saan kami mag-shooting. Here we go, nandito na ako and magsiset up na kami ng place na aming pag-videoan. Hapon na nga kami natapos and inabutan na ako ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Oh my god, di ako makasakay. For the work naman ng person na yan, pinagplansya ka ng amo ko dahil alis sila, lalabas sila, kakain sila sa labas. Yan, for the busy ang person. Tamang music lang and then tamang plansya ng damit na isusuotin nila. Pagkatapos ko magplansya ng susuotin nila, nilinis ko agad ang kanilang kwarto, pinagpag ko ang kanilang kama. After ko maglinis ng kwarto sa taas, nilinis ko naman ang kusina sa baba. Inayos ko mga gamit na nakakalat. Dahil sa sobrang pagod ko, nakatulog na ako agad. At pagkagising ko, dumiretso agad ako sa kusina para magkape. Perda antok pa, perda hikab, antok pa yan. Kailangan natin maaga kasi daming gagawin. Nakapagkape na nga ako at nakaligo and nag-aayos naman ako ngayon ng aking sarili. For the makeup ang person na yan. Tamang kilay, lagyan ko ano-ano sa mukha para magmukhang fresh, maganda, kabog. Nahirapan pa nga ako magsuklay ng buhok ko, sobrang oh my god, ang hirap na suklayin. Kahit basa pa ang ating buhok, kailangan natin magtali ng buhok para mukhang kaaya-aya daw. Yan, para mukhang ano tayo, tao. Yan, para hindi buhaghag ang buhok. Nagmamadali na ako, late na ako, buti na lang may tunero sa akin shortcut sa CBSU, yan, may lusutan dyan. Doon tayo lulusot for the lakad tayo. Yan, late na yan ganyan pa rin ang person for the happy pa din, naantok pa din yan. Mukhang adik, puyat pa din, uy. After sa service, umuwi na din ako agad yan para biyahe para makatulog muna ako saglit bago kami mag-date ni Mr. Yeah. Nakauwi na nga ako yan for the bali-bali muna tayo. Walang magawa sa buhay. Wala yung mga amo ko yan. Tamang vlog lang. Yes, andito na nga kami sa Newport kasama ng aking Mr. Yan. Date muna kami ng aming Mr. sa Newport para manood ng Burugutoy Stones Gudansoy. Kabog, ang hirap ng title. Nabul pa ako dun. Pa nag-start pero na-excite na ako. Wow, sobrang ganda. Ang daming tao, grabe. Ganda-gandaan muna tayo sa gilid habang nag-iintay. And yes, sobrang ganda. Super nakaka-enjoy siya. Nakaka-amaze, oh my god, yung props, yung gamit nila, oh my god, ang galing nila umakting, sulit yung 2K. Palabas na nga kami yan, kitang-kita man naman nag-enjoy ako, sobrang sayag. Hindi pa tapos ang araw natin, pag uwi ko, instorbo ko ng alaga ako. Nagpaluto siya yan, for the gulo yan. Nakaisip na ng bagong recipe sa TikTok, kaya sasayangin na naman namin ang aming recipe. Yung sa gilid na babae ay kanyang mother, ang aking boss. Yan. Tamang nod lang siya sa amin habang nanggugulo kami sa kusina. Sinama ko ng boss ko para mag-bar yan. Alauna na yan ng umaga. My God, for the buyat na naman, person.
Yan, pero enjoy. Yan, picture, tapos selfie, ang daming tao. Oh my God, na-excite tuloy ako. Yan, picture. Papansin yan. Ay, Nag-order na nga ng food ang boss ko, yan. Lalapangin namin habang nanonood. Yan, sarap. at syempre hindi mawawala ang sunwig light, kaya nga tayo may pulutan, di ba? Yan. Order nga ang amo ko na isang bucket. Ang dami. Ubusin namin yan, Corabals. Dahil ubos na ang pulutan, umorder uli kami. Yan. Yan, nag-CR muna ako yan. Lasing na yan pero nakuha pa rin mag-picture. Pauwi na nga kami yan. Inumagan na kami. 5 a.m. na something. Papasok pa din yan kahit 2 hours lang tulog yan. Nagmamadali na tayo dahil late na tayo. Yan, nakapasok pa rin yan kahit lasing, kahit puyat. Kahit 2 hours lang ang tulog, go pa din sa school. At dahil may vacant kami in 2 hours, reviewan muna tayo dahil may exam. Yan, tamang higa lang si gilid. Kagagaling lang ng school. Oh my God. Tapos mamaya may deliver naman ako sa RFC. So for the God. Sabay yata. My God, ang lamig dito sa Canada. Guys, nasa Canada na ako. Actually, sa akin, kung paano mo alagay yung sarili mo. Sa akin kasi hindi ko maano yung sarili ko maalaga ng maayos talaga personally. Kasi super busy kong tao. Yung tipong, yung araw ko umiikot ng school, dito sa bahay. Dito ako, saan ako nakatira ngayon. Dito ako nag-work. Dito ako nakatira sa amo ko. So, wala talaga akong sa sarili ko. Parang, di ko na masyado naalaga ang sarili ko. Pero, nasanay na lang ako nasanay. Pag minsan wala na talaga akong time sa sarili ko. Sa sobrang dami kong ginagawa. Tipong social media nga hindi ko na alam nangyayari sa bansa natin actually. Yung tipong hindi ko na mawak ang cellphone ko. Yung pag may time naman ako ginagawa ko is mag-drawing. So yun talaga hilig ko pagdo-drawing. Yun yung nakiligan ko. Yun yung talagang course na gusto ko yun. Kaso ang mahal niya. Sa materials pa lang. Tsaka ang gastos. So nag-eduk na lang ako. Lately talaga ang dami ko iniisip. Kung makakapasa ba ako ng SAT? What if di ako makapasa? Anong gagawin ko? Saan ako pupulutin? Hindi ko alam kung saan ako lilipat na school. Mahal naman pag mag-private, diba? Tapos sa Canada, yung lola ko, balak ako kunin. Kasi iniisip ko, parang hirap mag-Canada. Di pa naman ako ganun galing sa English. Mahina ako sa communication. Hindi naman ganun kahina, lang, sa English siguro. Mahirapan ako makipag-communicate ng ayoko din umalis dito kasi yes ko yung mga kapatid ko. So, dami natakpo sa utak ko. Bala ko kumuha din ng 2 years course para in case na di talaga ako makapasa. And naghahanap na talaga ako ng school na pwede lipatan. Tapos di ko alam kung yung pag tumatanda tayo parang iniisip natin kung paano nagagawin natin, anong possible na magiging buhay mo. Yung gusto ko na talaga work talaga, kaso lang di ako makalis dito. Ayoko na umalis dito actually
dito sa amo ko. Dito na kasi ako nakatira. Matagal na din ako dito. Yung ano kasi, touring na nila sa akin ano, parang ano na, hindi na iba. Parang pamilya na talaga. So, parang mamimiss ko na yung mga trato nila dito sa akin. Tipong ano, kung ano kinakain nila, kinakain ko din. Then, naranasan ko mag-hotel. Pumunta sa iba't ibang lugar, kumain na masarap na pagkain. And all, makikita niya naman sa video ko. Saan ako nakakarating dahil sa kanila yun. So, yun lang. Actually, hindi ko na alam kung kailan yung last time na inalagaan ko yung sarili ko kasi ang tagal ko na dito talaga sa Cavite. Sa Nueva Ecija talaga ako nakatira. Lumipat lang ako dito. Inampon ako. Dito ako pinag-aral. Bali, 8 years na ako dito. 8 years na ako nag-work. Dito na din ako nag-aral yun. Ang dami kong mga experience dito na pagod din kasi sanay na ako, 8 taon pa naman, grade 8 pa lang yata nag-work na ako dito. So ang tagal ko na, nasanay na lang ako nasanay. Nung una ko talaga itis, parang lagaano pa ako. Ang dami ko pong inaano sa sarili ko, ang reklamo ko pa kasi first time ko yun, tsaka di pa ako sanay. Pero hanggang ngayon dumating yung lumipas yung mga taon, araw, ay nasanay na ako sa mga gawa. Hindi ko na hindi pagod. Actually, hindi ko naman talaga naalagay sa sarili ko. Tsaka mas gusto ko alagaan yung iba kaysa sa sarili ko. Hindi ko na nga kailan talaga. Mas gusto, yung ko kasi sa mga kapatid ko. Mas gusto ko silang nakikitang okay. Yan, pag nagkakaroon ako dito ng pera, nagbe-business din ako, ano tinitinda ko. Business minded talaga ako, hindi pa nag-uukay ako, titinda ko ukay online. Tapos yun, dalawa kong kapatid is spoiled sa akin. Hindi ko matiis dalawang yun. Ganto talaga pagpanganay. Ang daming responsibilidad. Pero okay lang kasi happy ako kasi tutulungan ko yung mga magulang ko, yung dalawa kong kapatid. Happy ako nakikita ko silang masaya. Kahit di ko na malaga sa sarili ko, okay lang. Siguro pag nakatapos na ako pag-aaral, tsaka pag napagtapos ko na yung mga kapatid ko, pag natulungan ko na sila makapagtapos, yun lang.